Yung baha sa nabotas, hindi niya na hindi nga niya naayos. So ito po mga kababayan, hindi ito usapin ng baha lang. Ito po ay usapin, malinaw na usapin ng failed leadership. Habang abala si Toby Chanco sa pambansang ingay, pamimintas at paninira sa iba tulad kay Martin Romualdez, ang kanyang sariling distrito ay lunod pa rin sa baha at kontrobersya sa pundo. Sabi ni Toby Chanco mga kababayan, si Sara Duterte daw, 1,000,000% hindi maariglo. Sino ba gustong mag-ariglo sa kanya? Di ba, mga kababayan? Kung ano-anong pinagsasabi ni Toby Chanco, ayusin mo muna ang distrito mo. At ayaw daw ng mga congressmen na maging presidente si Sara ng majority. Siyempre, sabi ng mga congressmen, linisin muna niya yung kanyang pangalan, hindi yung kung ano-anong palusot. Di ba? Ngayon, pag-usapan natin yung bakura ni Toby Chanco kasi habang sige ang pa-interview para paboran si Sara, yung bakuran niyang madumi mga kababayan, hindi niya nakikita. Yan ang problema kay Toby. Di ba? Yung baha sa nabotas, hindi niya hindi nga niya naayos. So ito po mga kababayan, hindi ito usapin ng baha lang. Ito po ay usapin, malinaw na usapin ng failed leadership. Habang abala si Toby Chanco sa pambansang ingay, pamimintas at paninira sa iba tulad kay Martin Romualdez, ang kanyang sariling distrito ay lunod pa rin sa baha at kontrobersya sa pundo. Yung kanyang tinatarget na si Martin Romualdez, ang latest ngayon mga kababayan ito, sabi sa report ng News 5, Romualdez walang pananagutan sa flood control ayon sa ICI. A report 1 hour ago, walang kinalaman sa flood control scandal. Walang nakitang pananagutan ang Independent Commission for Infrastructure kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scam. Sabi po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, the ICR referral is itself, signed by retired Supreme Court Justice Andres Reyes, explicitly states this referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Martin Romualdez. Di ba mga kababayan, malinaw. Pero si Martin Romualdez ang laging napag-iinitan po ni Toby Chanco, pati ni Sara Duterte. Magkakampi sila. Di ba po? Kaya dapat si Toby Chanco, imbes na pag-initan si Martin Romualdez mga kababayan, ang tingnan niya dapat yung distrito niya. Kasi lumalabas, hindi pondo po ang kulang, kundi mismong liderato ang problema. Yan, malinaw ang records po. Ang pondo ng bilyon sa nabutas, 4.17 billion allocable funds, 2023 to 2025. 1.116 billion proposed 2026 budget. 754 million insertion para sa 2026 na pinakang malaki sa buong NCR ayon sa PCIJ. Yan po ang report ng Philippine Center for Investigative Journalism. Nabutas kabilang sa may pinakamalaking dagdag sa DPWH budget. Ayon sa investigative report ng PCIJ, ang Dawn District ng Nabotas City ay kabilang sa top 5 districts na nakatanggap ng pinakang malaking dagdag na pondo para sa DPWH infrastructure projects matapos ang deliberasyon ng House para sa 2026 national budget. Ang mga numero po,
Original DPWH proposal 362 million. Approved allocation after the House deliberation 1.116 billion. So ang increase po 200%. Ang kabuong dagdag 754 million. So ito ang eksaktong definisyon ng budget insertion ayon sa PCIJ. Additional projects or allocations lodged into the budget by lawmakers which were not originally proposed by the agency. Ito ay documented budget movement. Hindi lang basta nadagdagan ang pondo. Tapos sige ang panuro ni Toby Chanko. Ayusin muna niya yung distrito niya. So ang reality mga kababayan, kung pondo lang ang solusyon, dapat tuyo na po ang nabutas. Pero bakit palagi pa rin binabaha mga kababayan ang nabutas? Lubog pa rin. Malinaw ang sagot. May pondo pero mga kababayan walang direksyon. So ang tunay na leader dapat may accountability. Pero sa nabutas mga kababayan yung pattern, paulit-ulit na proyekto, yung navigational gate doon parang only repair ang nangyayari. Unlimited ang repair. Sige ang repair. Pira-pirasong pondo, phase 1, phase 2. So ang tanong hanggang kailan ang phase out ng baha? So makikita natin walang long-term plan. Puro band-aid ang solusyon sa bilyon-bilyong budget allocation na inilagay. So dito mga kababayan lumalabas ang masakit na katotohanan. May malaking disconnect sa mga ginagawa mga kababayan ni Toby Chanko. At sa pangangailangan ng nabutas, yun ang malinaw. So habang ang mga taga-nabutas lubog sa baha at hirap pumasok sa trabaho at eskwela, si Toby Chanko naman po ay bida-bida sa pambansang bangayan. Yan ang nangyayari ngayon. So mas madalas siyang makita sa TV na namumuna ng ibang tao, ng ibang distrito. Walang ibang nakikita si Martin Romualdez, pinag-iinitan. Madalas siyang makita na ini-interview sa TV. Namumuna kaysa sa kalsada ng nabutas. Expert critic mga kababayan. Mabilis na mag-point out ng mali ng ibang leader, pero bulag naman po sa sariling kapalpakan. Nandun siya sa national narratives, mas priority yung national branding, national political branding, kaysa sa district delivery ng serbisyo. Kaya tanong ng mga observers, nasaan ang focus ni Toby Chanko? Sa pambansang entablado para sa sariling karir? O sa baha sa nabutas mga kababayan na matagal nang tinitiis ng kanyang mga constituents? Tama po. Ngayon, may karapatan ba siya na magmarunong? Ano ba yung kanyang moral authority to speak, mga kababayan? So, hindi po sapat ang pagiging magaling na speaker. Kung ang resulta sa paligid mo ay sablay kang leader. So, ang tunay na moral authority, mga kababayan, ay hindi nakukuha sa galing mong mag-criticize sa TV, kundi sa pagsasaayos ng sarili mong nasasakupan. Hindi po sapat na marunong magsalita. Kasi po ang eloquence ay walang kwenta kung puro pangako lang. Magaling mag-criticize, magaling magturo ng mali ng iba. Pero ang problema, mahirap magpakita ng tama. Kasi po, paano ka paniniwalaan sa mga pinagsasabi mo? 'Di ba? Kung sa sarili mong bakuran hindi mo maayos. Kasi po, ang kredibilidad ng isang tao, hindi po yan nadadala sa salita, kundi sa resulta ng kanyang mga ginagawa. So ito mga kababayan ang textbook definition ng isang taong mapagkunwari. Kasi tingnan ninyo mga kababayan si Toby Chanko. Aktibo siya na nagbabato ng putik sa iba. Nakakalimutan niya yata na nakatayo siya sa gitna ng baha sa sarili niyang distrito. Di ba, mga kababayan?
Walang humpay sa kritisismo si Toby. Ginagawa niyang distraction yung pambansang usapin para siguro pagtakpan yung lokal na problema. Yung kanyang problema mismo. Ang problema pa, mga kababayan, selective accountability. Galit siya sa insertions ng iba. Pero may na-discover din palang insertion sa kanyang sariling distrito. At sabi sa report ng PCIJ, pinakang malaki sa NCR. 754 million. O, di ba, mga kababayan? So, sabang sa nabutas, baha pa rin, mga kababayan. Dekada na yung lumipas. Lubog pa rin ang mga kalsada. Yung mga sinasabing proyektong work in progress, puro umpisahan, walang tinatapos. Bilyon na po yung gastos. Kulang man ang resulta. So, ang tanong ngayon, nasaan yung ROI ng mga taga-nabuta sa kanilang buwis? Kaya ito ang dahilan, mga kababayan, kung bakit marami ang nagsasabi na mga observers kay Toby, makapal. Mahilig po muna, mga kababayan, ng ibang tao, makapal. So hindi po pwede, mga kababayan, na siya yung judge sa umaga. Pero siya po yung suspect sa mga kapalpakan sa gabi. So dapat nating tandaan, mga kababayan, na bago tayo maglinis ng kalat ng iba, dapat siguraduhin mo muna na hindi ka lumulusong sa sarili mong kapabayaan. Di ba, mga kababayan? Kaya yung mga pagpuna ni Toby Chanko, walang credibility. Ang realidad, mga kababayan, billions na yung nasayang sa sa nabutas. Pero yung problema hindi man na-address, mga kababayan. Ganun pa rin yung problema na dekada na, mga kababayan, na tinatamasa ng mga tao. So, ang advice kay Toby ng karamihan, bago siya magbato ng putik sa iba, siguraduhin muna niya na hindi siya nakatayo sa putik na dala ng baha sa sarili niyang bakuran. Di ba po, mga kababayan? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.